Noong 1928, sa gitna ng matinding snowstorm, may isang lalaking naghanap ng masisilungan sa isang tent. Bigla na lang lumitaw ang isang nakakasilaw na liwanag sa kalangitan, kaya naman na-curious siya at lumabas sa kabila ng masamang panahon. Doon niya natuklasan ang isang malaking kumikinang na bilog. Nang subukan niyang hawakan ito, bigla itong naglabas ng matinding liwanag, dahilan upang mawalan siya ng malay. Pagkagising niya, wala na ang bilog, ngunit napansin niyang may bakas sa kanyang kamay, parang may kumuha ng sample mula sa kanya. Samantala, sa ibang lugar, isang astrobiologist na nagngangalang Helen ang nagtuturo sa kanyang mga estudyante tungkol sa iba't ibang uri ng bakterya sa paligid natin. Matapos ang klase, umuwi siya upang magluto ng hapunan para sa kanyang anak na si Jacob. Pero biglang naputol ang kanyang plano nang makatanggap siya ng tawag mula sa pulis at biglang dumating ang isang grupo ng mga opisyal sa kanyang bahay. Hiniling nila kay Helen na sumama sa kanila dahil sa isang mahalagang bagay. Dahil pumanaw na ang kanyang asawa 1 taon na ang nakalipas, wala siyang ibang pagpipilian kundi iwan si Jacob sa kanilang kapitbahay. Pagdating nila sa eroplano, napagtanto niyang hindi lang siya ang dinala, nandun din ang iba pang mga siyentipiko, kabilang ang mga astronomer at nuclear physicists. Lahat sila ay dinala sa isang military academy sa New Jersey. Nagkataon, doon niya muling nakita ang matagal ng kaibigan niyang si Michael. Agad siya nitong sinamahan papasok sa isang pagpupulong ng mga siyentipiko na siya mismo ang namumuno. Ipinaliwanag ni Michael na may isang extraterrestrial na bagay mula sa Jupiter na paparating patungo sa Earth sa bilis na 30,000 kilometro kada oras, at ang tinutumbok nito ay mismong lungsod nila. Batay sa kanilang kalkulasyon, aabot ito sa loob ng 1 oras at 18 minuto. Habang sumasakay sila sa eroplano, nagsimula na ang countdown. Ngunit sa halip na bumangga sa lupa, unti-unting bumagal ang misteryosong bagay at dahan-daang lumapag sa isang city park. Nang suriin ito, natuklasan nilang may isang nilalang sa loob. Lumapit ito sa mga sundalo, ngunit agad nila itong pinaputukan at nasugatan. Doon biglang lumabas ang isang mas malaking nilalang mula sa bagay na iyon, na agad na nagpatigil sa lahat ng elektronikong kagamitan sa paligid. Dahil sugatan ang hindi kilalang nilalang, agad nila itong dinala sa emergency hospital para sa agarang gamutan. Tinawag pa nila ang isang espesyalistang siruhano upang tanggalin ang mga bala mula sa katawan nito. Ngunit habang ginagamot ito, isang hindi kapani-paniwalang pagbabago ang naganap. Unti-unting nalagas ang balat at laman nito, at hindi inaasahan, nagmistula itong isang normal na tao. Hanggang sa tuluyan itong naging ganap na tao, maging ang paraan ng pagsasalita nito ay parang isang ordinaryong tao na. Sa kabilang banda, hindi lang pala isang kumikinang na bilog ang lumapag sa mundo, marami pang iba ang nagbagsakan at kumalat sa iba't ibang panig ng mundo. Mas lalong naging misteryoso ang sitwasyon nang biglang mawalan ng kontrol ang mga satellite defense system ng Estados Unidos. Mukhang ang mga nilalang na ito ang may kagagawan ng pagsabotahe at pangangalap ng impormasyon mula sa mga satellite. Dahil dito, nagpa siya ang isang presidential secretary na si Regina na isailalim sa interogasyon ang kakaibang nilalang nakahawig ng taong nakita sa unang eksena. Malamang, ginamit nila ang sample ng laman ng taong iyon upang gayahin ang kanyang anyo. Sinimulan ni Regina ang pagtatanong kay Kato, ang tawag sa nilalang, tungkol sa layunin ng kanyang pagdating sa Earth at kung may banta ba ito sa sangkatauhan. Ngunit sa halip na direktang sumagot, napansin ni Kato ang kondisyon ng kanyang katawan at nagbigay lamang ng limitadong tugon sa mga tanong ni Regina. Upang mapalalim ang interogasyon, inutusan ni Regina si Helen na bigyan ng pampatulog si Kato para sa mas madaling paglilipat nito sa isang espesyal na interrogation room. Sa halip na pampatulog, isang healing serum ang itinurok ni Helen kay Kato at sinabihan itong tumakas. Sa interrogation room, ginamit ni Kato ang kanyang kakayahan upang mabilis na makatakas. Sa kanyang paglabas, bigla namang nakaramdam ng matinding pagkahilo at pananakit ng katawan ang mga taong nasa silid. Dahil dito, nag-isip si Regina ng isang plano, ipinakalat niya sa lahat ng militar at pulisya na may isang pag-anting bilanggo na nakatakas. Gamit ang kasinungalingang ito, mas madali nilang mahahanap at mababawi si Kato. Samantala, habang patuloy sa kanyang paglalakbay, biglang nakaramdam si Kato ng matinding pagkahilo. Dugo ang nagsimulang tumulo mula sa kanyang katawan hanggang sa tuluyan siyang nawalan ng malay. Sa hinalang may hindi pangkaraniwang nangyayari sa kanyang anyong tao, agad siyang nakipag-ugnayan kay Helen upang humingi ng tulong.
Hindi nagtagal, dumating sina Helen at Jacob upang sunduin siya at bigyan ng gamot. Gayunpaman, dahil sa kumalat ng impormasyon tungkol sa dayuhan at sa nakatakas na bilanggo, pati ang galaw nina Helen at Jacob ay mahigpit ng minamanmanan. Sa kabila nito, may tiyak na destinasyon si Kato, ang McDonald's. Doon, nakatakda siyang makipagkita sa isa sa kanyang mga kasamang dayuhan na matagal nang naninirahan sa Earth bilang isang especially iya. Sa kanilang pag-uusap, ipinaliwanag ng kanyang kaibigan na nakikita ng mga dayuhan ang mga tao bilang isang mapanirang lahi na hindi marunong makipag-ugnayan ng maayos. Gayunpaman, kapag nakaranas sila ng damdamin gaya ng pagmamahal at habag, posible silang magbago, tulad ng pagbabagong nararanasan mismo ni Kato. Napaisip si Kato sa narinig at hindi agad nakaimik. Matapos ang kanilang pag-uusap, tahimik siyang umalis. Samantala, ang mga miyembro ng US military ay patuloy na sinusubukang wasakin ang misteryosong robot na dumating kasabay ni Kato. Ginamit nila ang kanilang mga advanced na sandata, ngunit walang epekto ang mga ito. Sa halip, mabilis na pinabagsak ng robot ang mga eroplanong pandigma, kaya nagdesisyon ang pinuno ng militar na ikulong at ilipat ang robot sa ibang lugar. Samantala, ang grupo ni Kato ay nakarating na sa kanilang destinasyon, isang liblib na bahagi ng kagubatan. Doon, tinawag ni Kato ang isa pang kumikinang na bilog. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, nang hawakan niya ito, nagsimulang gumalaw at tumugon ang isa pang bilog sa ibang lokasyon. Dahil dito, napaisip si Regina, ang mga bilog na ito ay posibleng hindi lang basta ordinaryong mga bagay. Posibleng mga arko ito o imbakan ng iba't ibang nilalang sa mundo, katulad ng kwento ni Noah's Ark. Tulad ng ginawang paglilikas ni Noah bago dumating ang matinding baha, maaaring may isang napakalaking sakunang paparating. Kinumpirma ni Kato ang hinalang ito. Sinabi niyang nasa kritikal na kondisyon na ang mundo, at hindi siya nandito para tulungan ang sangkatauhan upang ayusin ito. Sa halip, ang misyon niya ay alisin ang sakit ng mundo, at ang mismong sakit na ito ay ang sangkatauhan. Ipinaliwanag niyang magsisimula na ang proseso ng paglipol sa mga tao. Sa narinig, agad na sinubukang kumbansihin ni Helen si Kato na may kakayahan pa ang tao na magbago at protektahan ang mundo. Ngunit matigas si Kato sa kanyang desisyon. Sa gitna ng tensyon, isang nagpapatrulyang pulis ang biglang dumating upang arestuhin si Kato. Agad niyang kinuha ang kontrol sa sasakyan ng pulis at ibinangga ito. Sa takot ni Jacob sa kanyang nakita, napansin ito ni Kato. Dahil dito, ginamit niya ang kanyang kakayahan upang pagalingin ang sugatang pulis. Inubukan muli ni Helen na kumbansihin si Kato sa pamamagitan ng pagdala sa kanya sa bahay ng kanyang guro. Doon, sinubukan ni Kato na makipagpalitan ng kaisipan kay Carl, ang guro ni Helen, sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga equation sa physics. Sinubukan ni Carl ipaliwanag kay Kato na kahit nasa bingit ng pagkawasak ang mundo, posible pa ring magbago ang kalikasan ng tao. Hinimok niya si Kato na bigyan ng pagkakataon ang sangkatauhan upang mapabuti ang kanilang sarili. Habang nag-uusap sila, nanunood naman si Jacob ng balita sa TV. Nang makita niya ang ulat tungkol kay Kato, agad niyang tinawagan ang pulis upang isumbong ang kinaroroonan nito. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukan nina Helen at Jacob na tumakas, ngunit nahuli si Helen, kaya naiwan mag-isa si Jacob. Habang papalapit ang isang helicopter upang atakihin si Kato, ginamit nito ang kanyang kapangyarihan upang pabagsakin ito, dahilan ng isang matinding pagsabog. Takot na takot si Jacob at sinubukan niyang tumakas mula kay Kato. Ngunit nang malapit na siyang mahulog sa isang ilog, agad siyang sinagip ni Kato. Dahil dito, unti-unting nagbago ang pananaw ni Jacob kay Kato at nagsimulang magtiwala sa kanya. Samantala, sinubukan ng militar na gamitin ang isang diamond drill upang sirain ang higanteng robot. Ngunit nang mapalitan nila ang mga drill bits, natuklasan nilang ang robot ay hindi isang solidong istruktura, isa pala itong pinaghalong napakaraming insektong metal na bumubuo ng isang malaking katawan. Sinubukan nila itong sunugin, ngunit hindi ito naapektuhan. Sa halip, nagsimulang umatake ang mga insekto at unti-unting tinunaw ang lahat ng bakal sa paligid. Kahit polanan ng missiles, patuloy lang na dama-dami at kumakalat ang mga ito. Dahil dito, napagtanto ni Regina na wala na silang magagawa upang pigilan ang trahedya maliban kay Kato. Kaya, nagdesisyon siyang palayain si Helen upang tulungan siyang kumbansihin si Kato na ihinto ang sakuna. Sa tulong ni Michael, nagsimula ang paghahanap ni Helen kay Kato. Samantala, nagpunta sina Kato at Jacob sa isang lugar na pamilyar kay Jacob, ang puntod ng kanyang ama. Doon, hiniling ni Jacob kay Kato na buhayin ang kanyang ama, dahil naniniwala siyang kaya niya itong gawin matapos makita ang kanyang mga kakayahan. Ngunit ipinaliwanag ni Kato na imposible ito. Ang kanyang kapangyarihan ay limitado lamang sa pagkontrol ng mga teknolohikal na aparato at bagay. Nang iligtas niya ang pulis, hindi niya ito binuhay mula sa patay, ginamit lang niya ang enerhiya ng sasakyan upang muling
kailangan paganahin ang puso nito tulad ng isang pacemaker. Sa narinig, nadurog ang puso ni Jacob at napaiyak sa puntod ng kanyang ama. Ilang sandali pa, dumating si Helen at niyakap si Jacob. Nang masaksihan ni Kato ang pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak, unti-unting nagbago ang kanyang pananaw. Dahil dito, napagpasyahan niyang pigilan ang sakuna. Sa tulong ni Michael, nagtungo sila patungo sa malaking kumikinang na bilog. Sa puntong ito, malawak na ang pagkawasak na idinulot ng mga insektong robot na Samire sa buong lungsod. Ngunit hindi natin nagsikato, hinarap niya ang bagyong dulot ng mga ito. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang pigilan ang mapanirang bagyo ng mga insekto. Sa wakas, napigilan ang trahedya. Gayunpaman, kinailangan niyang isakripisyo ang kanyang sarili upang maisakatuparan ito. Dahan-daang lumisan ang malaking kumikinang na bilog mula sa mundo, at tuluyang nagwakas ang kwento. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe. Sa pamamagitan ng pag-subscribe, sinusuportahan mo ako upang makagawa ng mas magagandang video.